I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa isang episode ngayon tungkol sa mga lumang hagdanan ng World War II. At bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo. Okay, shoutout muna tayo sa ating mga katiyats. Shoutout kay October 22, kay Danny Flores, Luciano Gordo, Benz Biocama, Ronnie 80, shoutout kay Johnny Dasser, kay Glenn Mario, Choi TV, kay Rain Cam, user QY7, Edelberto Umbak, Mr. Tats, shoutout din kay user JN500, Elben Famaran, Malbert Basilio, kay Mamurumar, kay Mil Mahinay, Caballero, Dungski Olivo, shoutout din kay Amore Alvarez, kay Banakon The Big Five, and lastly shoutout kina Julieta Tabuklaon, kay Johnny Lit Channel, kay Angelo Makapagal, at sa mga hindi nabanggit na pangalan. Shoutout sa lahat tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Meron ba kayong nakitang mga hagdanan na gawa sa konkrito sa kabundukan? Well, ito yung eksaktong episode para sa inyo mga kati. Okay mga katiyats, ito yung example ng hagdanan na nakuhaan. Okay, at dinig ko ay sa Jialan province ito, sa Sarangani. Ito ay mga hagdanan ng nipahat ng mga bahay, pero ang hagdanan nila ay konkrito. Kaya sadyang ginawa ito ng Hapon na yung kanilang parang temporary house ay nilagyan nila ng konkretong hagdanan para doon mismo nila itatago sa loob nito. Okay, meron pang isang example dito. Ito, nakuhaan din ito. Ano ito na hagdanan? Medyo malaki-laki. So, hindi ito bahay kubo. Baka bahay ng mga Kastila noon na binutasan nilang chamber dito. Ito'y bukas na yan kasi nakuhaan yan. Okay, so yan, totoong recovered treasure. At meron tayong ito, hindi pa ito na-recover. At ito ang bigyan natin ng pansin sa ngayon. Pero balikan muna natin, paano nga ba nakuha ito? Okay, itong una, ito, ang pagkuha dito ay ito ang binutas ang ibabaw. Kung nakita nyo, tanggal na yung ano dito, hollow na siya, malalim. So, nakuhaan siya. So kung side view yan, ganyan yung hagdan. Ano lang siya, dalawang baitang lang. So dalawang step lang, isa, dalawa. Okay, so isa, dalawa, dalawang step. At ang item ay narito sa ibabaw. At hindi siya gaanong kalakihan. Ayon sa narinig ko, ang nakuha diyan ay 4 na barita lang. Maliliit na barita, tag 6 kilograms. So 4, so ibig sabihin nagaganyan lang yun, na itsura dyan. At hindi siya binuhusan, tinakipan lang din ng semento. Okay, so dito naman sa pangalawa, ito medyo malaki-laki kasi dito mismo sa pinakamalaking portion ng hagdan. Ayan, so ang hagdan dito ay 2 daanan, no? So malaking bahay ito kasi dalawa ang meron din dito. So merong tig 1, 2, 3, 4. So ito, ang una ay binutas nila sa ibabaw. Ito makitang butas, oh. At pagsilip nila na merong nakatagong item ay saka nila binasag dito sa gilid. So ganito lang ang paghanap sa hagdanan sa mga nakuha. Ngayon tingnan natin tong natagpuan nila ka-TH. Matagal na ito na padala sa akin, inulit ko lang kasi ano na to, mga apat na taon na yata ito. Para sa kapakanan, marami kasing nagtanong kung saan kunin kapag merong hagdan. So ito na yun. Ito, anong ginagawa ng hagdan diyan sa, diba, sa yan, mga kugon. So merong old house diyan. So kung ating i-visualize ang old house ay parang nagaganito siya diyan, diba?
So ito yung kanyang mga poste, ito yung kanyang entrance door. Ayan, so merong bahay diyan. At dito yan 1, 2, 3, 4 step. So alam niyo na kung saan kunin, di ba? So ito ating ilagay sa close up. Ito halatang halata na parang meron ng bakat to, square. Kaya diyan talaga yan. Okay. Tulad kanina, sinilip muna sa ibabaw. And then pagtingin, ang likod niyan, kung solid din, ay ganun pa rin, butasin nyo. Merong laman. Naalala ko tuloy yung ano sa amin, yung obelisk ng mga mason sa mga syudad. Banggitin ko na ito kasi lahat na yata ng mason, yung sa mason ng mga obelisk dito ay hinukay yata lahat. Ngayon yung malapit sa bahay ng lula ko, diyan sa Borromeo corner, merong Litang Hotel diyan, ay binutas yung ano, yung obelisk, yung tinungtungan ni Jose Rizal sa Luneta, yung nagaganyan. And then merong base dito, yan yung obelisk. And then itong base, ito yung may laman. Ito kasi halo yan, chamber yan sa loob. Kaya ang Luneta, hindi talaga yan mawawalan ng PMA na gwardiya, diba? 24 hours yan, reliebo ang nagbabantay diyan hapon, and then merong reliebo hanggang gabi, and then meron na naman hanggang umaga. Dahil ang ano na yan, sabihin ko na, narinig ko lang din ito sa mga treasure hunter noon, yung tinatayuan ni Jose Rizal dyan sa Luneta, yan yung ano, podium tawag. Nasa loob niyan, yan ay reburied treasure. At sabi nila ay si yung dating pangulo natin na maraming ginto ang naglagay diyan, mga reburied treasure yan. At yung 3 star sa ibabaw, yan ay halong ginto na mga stars. At ang bigat niyan ay nasa 10 kilo bawat isa kasi malalaking star yan. At magtaka kayo bakit makintab pa rin yan hanggang ngayon, kasi yan ay, sabi nila, hindi ako ang nagsabi, ay ginto. Okay, kaya pasyalan nyo sa Luneta, tingnan nyo yung ibabaw, 3 star dyan sa Quezon Boulevard. Nakapasyalan ko dyan, ano pa ako 18 years old. Noong first year college ako dyan. First year to second year college, tinuro yan ng aking ama nang namasyal kami dyan. Sabi niya yan, kaya binabantayan yan dahil merong nakatago dyan. Kaya totoo, dito sa amin ng mga obelisk, lahat na binuksan. Sino kayang nagbukas, Naunahan tuloy tayo. Sayang naman. Pero yung mga ano na yan, structure, dapat more than 100 years old yan. Bago nyo butasin, ay magtanong muna kayo kung ilang taon na ba yan. Panahon pa ba yan ng Hapon o before the time of Japanese occupation ba yan? Mas maganda kung panahon ng Kastila. Okay, so yan ang pagkuha. Dito lang yan. Ngayon, pangalawa niyan, kung wala talaga, ay dito na portion. Itong first step, dito kasi sa isla namin ay first step ang nakuha dito sa step. Meron diyang tinatawag na landing, yung naka-square na parang paspasan, yung ganyan, na parang lapida. Diyan nakalagay. At maliliit lang na gold bars. Maliliit lang siya, parang mga puspuro lang. So yan, pag may ganyan na parang lapida sa paspasan niya, ayan. And then panahon pa yan ng Hapon or panahon ng Kastila, ay malaking porsyento na mayroong laman. Okay, ang hagdanan naman sa ano tayo. Dito naman tayo sa hagdanan.
na nasa loob ng tunnel. Okay, so halimbawa, i-drawing ko ito yung bundok. Kita natin ng ito na kulay. So halimbawa, ito yung bundok. Yan. And then meron malaking bato dyan. And then meron siyang marka na ganito. Yan. Parang Z siya, letter Z. Parang letter N. Pero Z yan. Ang ibig niyan sabihin ay stair or hagdan. Kaya makikita nyo sa internet, nakalagay dyan ay go down in stair. Kasi mayroong hagdan. Ngayon ang hagdan yan ay kapag ito yung slope ng bundok, ito yung ground level, at ito yung marker na malaking bato na may Z. Ang Z hagdan yan. Kaya karamihan yan galing sa marker na bato ay 5 to 7 meters pababa. Dito ang entrance niyan. Mataas kaysa ground level. So pag ito yung tao, nasa ng tao ay level ang entrance sa gilid. Ito yung parang sa banban, yung sa banban na nakuha. Okay, pagpasok diyan, ayan, ito sarado to, lupa yan. So hukayin nyo pa yan. Pagpasok nyo, 7 meters lang ito, ay meron ng hagdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yung sa banban, 21 step yun hagdan. 1, 2, 3, 4, 21 lahat yung sa banban. Hindi yung sa pugo yung sa banban, sa yung nakuha dyan. Basta taga banban alam yan, sa gilid yan ng bundok. So merong 21 steps pababa. Nasa 45 degrees ang hagdan. And then sa dulo nito, okay, dito lang sa dulo ay nandyan na yung nakapile na gold bars. Ito gold bars ito. Lagyan natin ng kulay dilaw. So mismo sa ng hagdan, sa pinaka baba ng hagdan, ay makikita nyo na yung nakapile na ginto. Pero lang siya tingnan, parang lupa lang siya tingnan na nakaumbok. Sa tagal ng panahon ay kinapitan na siya ng mga alikabok at lupa. So hindi siya kulay dilaw. Okay, nakapile yan at pwedeng pininturahan nila ng itim. So yan, pagbaba nyo lang sa hagdan, makita nyo na yan, ito. Kaya yung sa banban, merong nag-vlog kasi niyan na na historian, napasok nila yung tunnel, wala na yung item. So ibig sabihin nakuha na. So ito naman yung kahulugan ng hagdan sa ilalim ng lupa. Kapag may hagdan, sa dulo talaga niyan. Sa mga mapa ko, kapag merong hagdan ganito, sa dulo niyan, kung wall ito, sabihin natin ito'y wall. Kung ang dulo ng hagdan ay wall, butasin nyo ang wall kasi yan ay secret chamber sa likod. Sa likod niyan ang chamber. Kung ito'y wall, magtaka kayo, hagdan tapos dead end na kasi may wall. Okay, yan ay na wall. Itong sadyang ginawa, concealed siya, mayroong nakatago sa likod ng wall na chamber. Kaya ito na yung bunker. Yan, so kapag makakita kayo ng hagdan sa tunnel underground, 45 degrees, meron ding 30 degrees niyan, pero karamihan 45 talaga yan. Sa dulo talaga niyan ang item. So kung may makita kayo doon na dingding, nasa dingding. At kung wala ay, kung kayo lang talaga nakapasok, ay pwedeng nasa first step, first landing. Ito pwedeng dito lang, ito na portion. Ito pwedeng hukayin ang baba nito dito. Okay, ito yung hagdan,
Di pagdating nung dito, wala kayong nakita kundi flat na lupa. So pwede diyan. Pwede sa flat na lupa mismo. Kung wala itong makikita yung nakaumbok dito. So nasa hukayin pa rin yan pero mababaw na. Ito na yan dito na portion. Okay, so hanggang dito lang mga katiet. Sana nakakatulong ito. True story ng recovery ng gold bars sa mga hagdanan na old staircase, mga old hagdanan, century old hagdanan. Okay, at ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe kung kayo bago pa lamang sa channel. God bless us all.